members of this committee. While we are in the discussion of the issue regarding Sergeant Michel Perez and Sergeant Juan Macaraig, so we will be giving you a chance to speak on this hearing. So siguro si Sergeant Macaraig muna, being the leader of the operation, you want to say something, so I think this will not entail the security of the nation. So No need for an executive. yes, so kanina naman kasi it's not really an executive session, it's more of a of trying to give this young police officials that nararamdaman namin na kawawa din naman eh. Kasi like for example, a while ago we were discussing yung Southern Police District where we conducted also the yung mga kasamahan natin mga PNP that have changed their affidavits. Naging suspension na lang sila and we're not dismissed from the structure of the organization. So siguro Sergeant Macaraig, you have the floor. Louder please. Executive session, sir. Pwede, sir. Kasi nga yung na kasi inabot na tayo ng almost 1 hour and we have still one more issue to tackle and we are only allowed to stay here until 3:30. So we cannot accommodate the executive session anymore. As a matter of fact, ang dami na nag-aantay dyan. So, Sergeant Macaraig, ikwento mo na lang kung ano yung talaga nalalaman mo. Sa executive session na lang po sana po, Your Honor. Chairman? Yes, Congressman Paduano. Anyway, Chairman has ruled that executive session with regards to Macaraig and Perez is not anymore doable out of this time. Ganun lang po. Kasi we have new stories coming from the fore. So, eto, immediate lang po. Do you want to have Perez and Macaraig? Do you want to state your story? And with that story, do you want to execute a different affidavit or a new affidavit? Sir, mag-affidavit sir ako ng bago, sir. Speak louder, Sergeant Michi Perez. Go ahead. Your Honor, mag-affidavit po ako ng bago, sir. So mag-affidavit ka ng bagong magsasabi ka ng panibagong affidavit. And why? Anong mali sa ginawa ninyo? Anong mali sa ginawa ninyo, Michi? Sir, dun sa lapses, sir, namin, sa operation. Ano yung mga lapses? Sir, sa statement, pre-ops, coordination, sir. So in other words, yung pag bigay mo ng pera at yung nakuha mong basura, hindi totoo yun. Kumbaga, pag dalbas mo, nabaribil mo na agad yung tao. Sir, pwedeng sa affidavit ko na lang, sir. Hindi, tinatanong lang naman kita. Yes or no yun? Kasi you're trying to get our concurrence doon sa affidavit na babaguhin mo So basically, you have to answer us back. Is it part nung tinatanong namin that hindi nangyari yung pagbili mo ng droga? Yes or no lang yun? Yes, sir. So hindi totoo yun? Yes, sir. And even yung by baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes, sir. Okay, yes. And even the car. So even the car, yung meron talagang red na car. Meron po, sir. Maroon, di ba? Meron na rin. Okay. So in other words, okay, executive session pa rin ang hinihingi mo, Sergeant Macaraig.
Are you going to stick with the executive session or are you going to tell us something? Affidavit na lang po, Your Honor. Affidavit na lang. And why, if I may ask? Meron ba diyang ibang masasabi ka na madadamay ng mga mas mataas sa'yo? Meron bang ganun? Wala naman po siguro, Your Honor. O wala, siguro? Ha? Wala naman po, Your Honor. Hindi ka sigurado? Ano, Sergeant Makaraig? Yes, sir. So meron din pulang sasakyan Yes, sir. at walang nangyaring buy bust. Yes or no? Yes. Walang nangyaring buy bust. So sino naglagay ng baril doon, yung walang hammer? Sir. Sino naglagay ng baril na walang hammer? Sino nagplanta ng baril? Sino naglagay ng baril doon sa bridge kasama yung shabu? Ikaw o si Michi? Sir. Si Michi. Okay, so members, with this new revelation, I would like to thank the efforts of the members and of course the cooperation of our PNP, the provincial director, regional director, and also the members of the police station. It saddened us lang, nakakalungkot lang that we have to reach this far. But of course, hindi, wala na. Siguro, as also Colonel Lintang, yung Chief of Chairman. Police, no? Para malaman natin kung, kasi meron ka rin affidavit dito, Colonel, eh. Di ba? Yes, Your Honor. So, what do you plan to do? Are you going to stick with your affidavit? Your Honor, ang basis lang na po ng affidavit ko, Your Honor, yung reports nila na dumating sa akin. Kasi wala naman po ako sa mismong actual na operation. But you have the command responsibility. Yes, Your Honor. Di ba? You relied on the veracity of the report of your people. Yes, Your Honor. Sige, Congressman Paduano. Thank you, Chairman. Last na lang, Chairman, just to remind the four, no? Yung apat, kanina, during executive session, that it is on record. But of course, under our rules, we should have at least 2/3 of votes. No? Then we will see your supplemental affidavit. If indeed, pwedeng committee mag-recommend sa inyo. No? But still, yung story nyo kanina, ayun na rin ang buo na story ni Chairman Acop at saka ni Chairman Dan Fernandez. Kaya we hope, and we'll see the affidavit, no, na execute nyo, and that includes Maraig and Perez, just in case. Now, PD, yun po, yung ano mo, yung IAS mo, will not anymore comply your IAS to submit that initial findings. Tapusin niyo na muna based on the affidavit Yes, sir. nung 4 o 6 sila. Yes, sir. Kasi sa actual 6 lang naman talaga eh. But still, you have to submit the confidential agent. No? Yes, sir. Yes, sir. Kasi pwedeng i-dagdag yan eh. Yes, sir. Yes, No? sir. Yung maging statement ng confidential affidavit. Of course, kay Colonel, of course, your affidavit is based, kamo, on the report that was given to you. Yes, Your Honor. It follows that if the affidavit of the 6 PNP personnel magbabago din yung affidavit mo. Ganun po ba? Yes, sir. Kung ano po yung kakalabasan nung mga statement nila na gagawin. Hindi. Ikaw yung opisyal eh. Dapat based din sa appreciation mo nung pangyari. Wala kasi ako sa actual... Hindi nga, wala ka nga. Pero, do you think pwede mo gamiting excuse to us?
You're a colonel. Di ba? Ang sinasabi ko lang, na may bagong affidavit sila i-execute, then you will also have a new affidavit, ganon. Yes, Your Honor. Not based on the affidavit of those 6. As per your knowledge, personal knowledge mo, di ba? Dapat? Tama, PD? Tama? Yes, Your PD? Honor. Hindi, ano yan? Happy lang. Oh, city director nga. Ang sabi ng Dati. PD. CD. Okay, thank you, Chairman. Okay. Okay. So before we end, no, we have... Sir, Chair, pwede sige, go ahead, Congressman Tebes. tanong ko lang kay Makaraig sa kay Perez. Mag-execute kayo ngayon ng bagong affidavit, di ba tama? Makinig ka, Makaraig. Di ba sabi nyo mag-execute kayo ng bagong affidavit? Yes, sir. Dahil meron kayong ginawa ng una. Yes, sir. At narinig ko rin sa sinabi ni Colonel na yung bagong affidavit ninyo na-execute, yun na naman ang susundan ng bago niyang affidavit na gagawin. Ang tanong, tulad ng sinasabi ko kanina, tinatanong ko kanina, hindi masagot. From the beginning, Mr. Chair, yung mga ginawa nilang affidavit ay puro kasinunggalingan. Dahil mag-execute sila ng panibagong affidavit. Ibig sabihin, meron sa kanilang direktor na nagsabi na yung affidavit na ginawa natin nung una ay ito ang gagawin nyo. Ngayon, dahil natataranta na kayo, yung mga direktor nyo kung sino rito, dahil sa pelikula may direktor, may script, babaguhin nyo na. At kanya-kanya kayong gagawa ng sarili nyo na yun ang tama. Kaya ang tatanungin ko ngayon sa inyo, sino ba kahit hindi niyo na sabihin ko sino yung pangalan. Merong ba rito sa harap na ito ang nag-direct sa inyo na ito ang gawin yung affidavit nung una? Dahil nga ang sabi nyo, babaguhin nyo na ngayon ang inyong affidavit. Yun lang sa dalawa. O Perez o Makaraig. Wala po, Your Honor. Wala, bakit ka magbabago ng affidavit kung wala nagsabi sa iyo? Ibig sabihin, from the beginning, mali na yung gagawin sa iyo. Kung kahit magbago ka ng affidavit kung wala nagsabi sa iyo, ibig sabihin, palpak pa rin o mali pa rin yung gagawin mo dahil nagsisinungaling ka na sa umpisa. Ikaw, Perez, meron ba sa'yo nagsabi rito? Wala po, sir. O bakit ka magbabago? Kung sa umpisa pa lang, sabi mo, yung ginawa nyo affidavit sarili nyong puso, sarili nyong pag-iisip, dahil may mga isip naman kayo, kaya hindi kayo naging pulis, kaya nga naging pulis kayo, puwasa kayo sa Euro. Ibig sabihin, yung ginawa nyong affidavit nung una, ayun ang nakita nyo aktual na nangyari. Ngayon, ang tanong dyan, gagawa kayo ng panibagong affidavit, ibig sabihin, dahil nakikita nyo ngayon, naisip-isip nyo, na mali yung inyong mga ginawang affidavit nung una. Kaya ang tanong kayo, ulit-ulitin ko sa inyo, sino ang nagturo sa inyo rito sa harapan na ito nung unang affidavit na ginawa ninyo? Dahil itong apat na kausap natin, hindi ko na sasabihin kung anong sinabi, na meron nga rito nilagay, hindi naman pala kasama. O ngayon, ang tanong dyan is, sino ba ang nag-orchestrate niyan na ito, sabihin natin na ito ang gawin natin, para iisa lang ang ating affidavit o salaysay na gagawin during sa investigasyon na ito. Meron yan, hindi pwedeng wala Kasi kung wala sa inyong nagsabi man lang na kahit isa, sigurado yung pa rin ang paninindigan nyo. Ba't kayo magbabago? Yun lang po, Mr. Chair. Sabi nila wala. Pero Yeah. pag nalaman ko meron, Okay. Thank you so much, Congressman Tebes. Siguro, we need to rush na, no? Talagang meron pa pong isa nag-aantay na grupo. But before we end, kasi we have invited yung si Mario Pasha Adan, without prejudice to the case that was being filed by the PNP kay Sergeant Michi Perez, we have invited this, no? Para mabigyan sila ng pagkakataon because they have watched our committee hearing and allegedly, according to them, they were also victim of Sergeant Michi Perez. I want to give them a chance
And we are not saying that ito ang talaga nangyari. But of course, it's for us to validate as well. And also the PNP. Siguro, Chair. yes, Congressman Akop. Yes, sir. Before we go to another issue, Go ahead. Colonel Fronda, ito bang complaint affidavit na sinabit mo rito? Ito yung affidavit complaint ninyo sa administrative at criminal case? Sa criminal case lang, sir. Oo, madidismiss yung kaso. Wala namang katotohanan tong nilagay nyo sa affidavit di ba? Yes, sir. Kasi nag-base po kami doon sa naunang ibinigay na statement po ni... What do you intend to do about it? ah, Madidismiss yung criminal complaint dito. Kasi... yung inyong mga nilagay dito na kung hindi mag-ugma yung oras. From what actually happened. Now, you have listened to the answers to the questions of the members of this committee. Ano ang masasabi mo? Would your affidavit complaint hold water? sir, since di katatapos lamang po ng executive session, sir, at ayon po sa pag-uusap po kanina, yung mga ebidensya po na-gather na kung saan naman po ay talagang yun ang pinatutunguhan ng totoong nangyari. Yun, sir, ang susundin po natin para po tumibay yung kaso laban po dito sa tunay na akusado. Yeah. Kasi, yung nakuha nyo na cartridges ay 6 according to your complaint. Example lang ito. 6, pero 3 putok lang yung nangyari. Saan nanggaling yung 3 cartridges? Sir, if I may, sir, pwede pong sumagot, sir, nito yung mismo pong nag-conduct, sir, ng investigation, which is personnel po ng San Juan MPS, doon po sa area mismo. Ikaw ang pumirma dito sa affidavit, Iho, Kasama nga, binabasa ko nga, kaya nga sabi ko, paano itong Yes, sir. data nilagay mo rito? Based yan, sir. Pinirmahan mo ito. Based yan, sir, doon sa statement, sir, na nauna na Ikaw sinabit po. nag-imbestiga, dapat alam mo kung ano ang mga basis dito, Ikaw naman, Iho. Ikaw ang investigador. Pipirma-pirma ka ng hindi mo alam? Baka pipirma ka ng death sentence mo. Kitang-kita. Magmula pa nung first hearing, 3 putok lang yon. And now you have 6 cartridges. Why? Mr. Chair, kasi ito... Sir, Thank you, Mr. Chair. I just wanted to point out na siguro maski itong affidavit complaint, ibaguhin na nila. Hindi, yun din na sinabi ko kanina Kaya that's the reason why I questioned you di ba? Doon sa mga affidavit that we were talking about. Kasi alam naman namin yung istorya And kanina napigil lang yung aking pagko-question kay Colonel Proydan. But nevertheless, tama yung pinoint out ni General Acop about dun sa mga sinasabi niya a while ago. But before we proceed, the Chair would like to acknowledge the presence of our Deputy Speaker, napakabait. At magpapadala ng mga pagkain kasi abutin kami ng gabi. Si Congressman, Deputy Speaker Dong Gonzales. Sir, welcome po sa committee and for the usual support. And siguro pagbigyan na muna natin si Maria Pasha Adan, no? Andiyan ka ba, Mario? Mario, can you kindly state your name, your position, or sino ka at ano nangyari, please? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Mario Adan, taga San Juan, Batangas. Ito pong sasabihin ko sa inyo, isa din yung pangyayari na basta na lang ang pinatay yung aking pamangkin na sa akin lumaki. Ito ay wala naman nung kadahilan kung bakit binaril na lamang. May concerned citizen ako, ito ay nangyayari sa Barangay Pulyok, San Isidro, Quezon. Taong 2016, August 25. Halos 8 taon na Nanahimik ako dahil sa wala akong kakayang magdemanda at kulang kami sa financial. Ito po ang sinasabi sa akin ng concerned citizen na tumawag at saka ito pong kasama niya
na magkakasamotor ay si Minchi Perez pa rin ho ang bumaril. Na para ho bang namamarilaan ng manok. Kaya ho ako lumutang dahil sa pangyayaring ho yung nabalita ko dito kay Brian. Saan nyo napanood nyo yung hearing natin? Kaya kayo Sa YouTube ba? na-communicate sa amin. Apo. And accordingly, ano nyo yung napatay? Pamangkin ninyo? Pamangkin ko po, Saan pinatay? uli lang lubos na po siya sa akin po lumaki. Saan pinatay? Sa Barangay Pulyok po, San Isidro, Quezon. Paano binarel? Ay, ayon ho dito sa kasama ni si Arnold Ladisabal, magkakasira sa motor, dumayo ng inom sa pinsan niya. Can we Dumaan po sa basketball court. Nung umalis sila, sinundan na po sila ng sasakyan. can we allow yung Arnold na sinasabi nyo? Andiyan ba? Ito po. Sige, Arnold, can you kindly tell us your name tapos ano yung nangyari? Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Arnold Lardizabal. Kami po dalawang magpinsan, dadayo po ng inom sa aking kamag-anak. Ngayon po, bigla po may kuman sa aming sasakyan. Halos magkatapat, bigla pong pumutok. Natumba po yung aking pinsan. Ako po naman po sumagak sa saging. Pagka kuha ko po sa motor, bangon ko po, kita ko po si Minche Perez ang bumaril. Sakay po sa van. Paano mo nakita si Michi? Kilala mo ba? Taga saan ka ba? Taga San Juan, Batangas po. San Juan, Batangas. Anong barangay? Lipahan. Lipahan. Doon din, sa area. Doon po nangyari po sa Kailan nangyari to? August 25 po, 2016. Is this Michi yung sinasabi mo kanina na 2016 merong na-encounter ka din ganito? Is this the one? No, sir. So iba pa to? Pang ilan to? Sir, kung may maano sir sa document sir, kasi wala sir na i-file sa akin eh. Kung sakali sir, makikipag-cooperate naman ako sir. Yes, as a matter of fact, wala pang na-file. Yes sir, And makikipag-cooperate according to ako. them, talagang hindi sila nakapag-file. Well, kung meron po kayong meron naman kayong direct witness siguro you can file, the reason why we allow you, para at least ma-ventilate din yung mga frustration ninyo. But of course, hindi naman namin sinasabi na nangyari talaga yan. The proper authorities will validate the existence of the truthfulness ng mga sinasabi niyo po rito. And we don't want to be accused that we are not fair. That's the reason why we allow you to speak. And basically, aminado naman si Michi na eto na, yung nangyaring bypass, hindi talaga bypass. Yun ang masakit. Binaril si Brian. Tapos ito, meron din ganyan na barilan. Mabigat, pero we have to follow the law. And I think the good Congressman from Antipolo would like to say something. Kayo po ba handa pa rin mag-file ng demanda? Kasi pwede pa naman kayong mag-file ng demanda basta't may mga witnesses at saka ebidensya ninyo dahil ang prescriptive period ng murder is 20 years. So, pwede pa kayo mag-file ng kaso. Magpapal po kami ng kaso para lang sa magkaroon ng katarungan ng pagkamatay ng aking pamangkin. Bago ko po napalaki, taon, Ay, babarilan na lang po ng ganun yan. lumapit po kayo sa pulis at doon sa provincial commander ng saan nangyari? Sa Quezon po, O Candelaria. I think the RD of Region 4A will take cognizance of that. Ano po? Kaya ihanda ninyo yung inyong mga testigo, mga ebidensya. Ano po? Sige po, salamat po. Okay, so thank you so much, Congressman Acop. We will be ending this first part of our hearing, and second, yung ating po second issue will be about the Kalambayan Los Baños. To those members of the PNP personnel of San Juan Municipal Station, we will be expecting the affidavit that you have promised us in the executive session. Para na sa ganon, we will be recommending to PD and to RD. RD and PD, thank you so much. Alam namin yung pressure and at the same time yung
yung problems that been encountered by you in this issue, but still yung resolve nyo ay napakita nyo po sa kongresong ito, and we have to congratulate you on that. But hindi pa po tapos ang trabaho. We have to finish this issue, no, with finality on the next hearing. Hopefully that you will be able to submit to this Congress or to this committee the new or amended affidavit that will be filed by the members of the group that operate on that fateful day. So, to all, maraming po salamat, and to all the witnesses, the family, we grieve on the loss of your family member, but justice will be served. So, hearing suspended.